mga kasalanan. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang nag-aanyaya sa amin upang magbalik loob sa pag-ibig ng Ama. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig mo ang humihilom sa puso naming sugatan dulot ng kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo ang mga katangian ng apostol kina San Timoteo at San Tito. Pagbigyan mo ang kanilang dalangin kami makapamuhay ng maayos at matapat sa iyong kalooban, para kami marapatin mong makasapit sa iyong piling sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat, atin pong pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sa maiyon nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Sabik na akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha. Hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya, katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatuo tungkol sa Panginoon o sa aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa lahat ay ipinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan itong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas.
Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginagawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa maidla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginoon ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibot ay magtatatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang maipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Sa ating mabuting balita sa araw na ito, ay narinig natin ang salaysay ni San Lucas patungkol sa paghirang ng ating Panginoong Hesukristo sa 72 alagad na kanyang magiging katuwang sa pangangaral at pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat. Bukod dun sa naunang 12 apostol, itong 72 disciples
ay sinugo ni Jesus para mas maging katuwang nila sa kanilang gagawing misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. At sa pagsusugo sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang habilin sa mga ito. Una, ang sabi ni Jesus sa kanila ay manalangin sila doon sa may-ari ng bukirin na magpadala pa ng mga iba pang manggagawa dahil marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Yung pangalawang bilin naman ni Jesus sa kanilang paglalakbay, huwag silang magdala ng kahit ano. Huwag silang magdala ng panyapak, ng lukbutan, o supot. Dahil ang isang alagad ng ating Panginoon nagtitiwala sa divine providence na ipinagkakaloob ng Diyos. At yung pangatlo, sa pagpunta nitong mga alagad na ito sa lugar, ng mga lugar na kanilang dadalawin, sila'y magpagaling ng mga may sakit bilang tanda ng paghahari ng Diyos. At mga kapatid ko, bilang mga katuwang ng Panginoon, ito ang kanilang naging misyon. Magdasal, magtiwala sa kalooban ng Diyos, at magpagaling ng mga may sakit bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Di ba ganito rin yung naging misyon ni San Timoteo at San Tito? Ito pong dalawang taong ito ay naging katuwang ni San Pablo sa kanyang pangangaral ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoon Jesucristo sa iba't ibang komunidad na kanilang kinabibilangan. Itong dalawang santong ito ay nagdasal. Itong dalawang santong ito ay nagturo kung paano magtiwala sa kalooban ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. At higit sa lahat, itong tatlong ito nagdulot ng kagalingan sa komunidad na kanilang kinabibilangan dahil hatid nila ang mabuting balita tungkol kay Kristo. At mga kapatid ko, ito rin ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin ngayon. Bilang mga binyagang Kristiyano, tayo rin ay isinusugo ng Diyos upang ihatid ang mabuting balita ng kaligtasan saan man tayo naroon. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na magdasal, na magpadala pa ang Panginoon ng mas maraming manggagawa sa kanyang bukirin upang maging tagapag-ani ng saganang bunga. Tayo ay tinatawagan ng Diyos na manalangin lagi. Matutong magtiwala sa ipinagkakaloob ng Diyos na mga biyaya sa atin. At higit sa lahat, bilang mga Kristiyano, maging tagapaghatid tayo ng kagalingan saan man tayo naroon. Kagalingan hindi lamang sa pisikal na karamdaman, kung hindi paghilom din sa sugat ng komunidad. Sugat sa loob ng pamilya, sugat sa loob ng pinagtatrabahuhan, sugat ng komunidad na dulot ng kasalanan. Ang paghilom sa iba't ibang uri ng sugat ng mundo ay matatamo lamang kung ang presensya ni Kristo ay mananatili rito. Mga kapatid ko, tayong lahat ay isinusugo ni Jesus. Sana tayo ay maging kanyang katuwang
sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan, katulad ng halimbawa na ipinakita sa atin ni San Timoteo at San Tito, ang mga santo na ginugunita natin sa araw na ito. Manalangin tayo sa Diyos, Ama ng Liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bukasyon na maging ilaw ng sanlibutan. Sa bawat panalangin ng ating po itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga napapabayaan, naway hindi mawalan ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang ang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana. Ngayon kami ay naghahain para sina San Timoteo at San Tito ay magunita
sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay